Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time ko sa mga guys, click mo na yung dyan, anyway guys, wala na ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much bro. So topic natin for today's video. Sundalo ng Chinese, nakapasok nga ba sa ating bansa? Yan guys. Nabalita kasi sa mainstream media na may natagpuang mga uniform ng PLA. Kaya sabi sa GMA guys, hinihinalang uniforme ng sundalong Chinese natagpuan sa loob ng Pogo. Siyempre, hindi to biro dahil nakasalalay dito yung ating national threat. Diba? 6 na pares yan guys, oh. Nakita nyo naman, no? May PLA pa na nakalagay. Yan ang tawag nila sa sundalo na People's Liberation Army. Yan ang tawag ng mga sundalo nila dyan sa China. So, tamang-tama ngayong araw na to, Independence Day, araw ng ating kalayaan, na kung saan ay meron tayong threat sa China na posibleng magkaroon ng hindi maganda o magkagera. At wag naman sana, guys. Pero siyempre, dahil pinag-uusapan dito ang teritoryo, so lahat tayo dito ay may pakirap. So, itong Pogo na to guys, na mainit na pinag-uusapan ngayon, talagang nagiging problema na o sakit na ng ulo ng ating bansa at talagang nasisira ng imahe natin sa ibang bansa. So, tama yung panawagan ni Senador Risa na sana aksyonan na ni President Bongbong Marcos itong Pogo na to na iban na sa lahat ng ating bansa. So, maalala nyo guys, yung huling na raid nila, itong sa Porac Hub na Pogo. Diba? So, ayon sa tagapagsalita, yung Undersecretary ng Presidential Anti-Organized Crime. Diba? Na sila yung nangangasiwa o nagre-raid. So, sa 47 na building na kanilang ni-raid guys, 13 pa lang daw ang kanilang nare-raid. At sa dami ng building na yan, di ba guys, kailangan talaga bigyan ng panahon. At maraming kailangan na tao. Bukod dyan guys, mga nauna pa sa Pasay, sa Makati, marami pa silang na-raid ng mga Pogo Hub. At ang tatlo dito, doon sa siyam na kanilang na-raid, ay may active license sila. At yung iba, illegal na. So, siyempre, may pananagutan dito kahit papaano yung PAGCOR. Diba? Kasi sila yung nagbibigay ng lisensya at dapat, gaya ng narinig natin sa balita, dapat may 24/7 na tao silang nakabantay. Pero bakit ganun? Hindi nila nababantayan. Diba? At dumami pa ng dumami yung Pogo Hub. Pero napakaluwag naman pala nila. Hindi sila naging maigpit. So, kaya ngayon guys, ang daming nakikitang mga problema. Illegal drugs, nakakakuha sila, prostitution, nakakakuha sila, diba? Scam hub, torture, name it, lahat na yata ng mga criminal na bagay na nangyayari o usapin, nandyan lahat sa Pogo. So, ibig sabihin talagang nasisira ang ating bansa. Kaya nga, sa totoo lang guys, 400 pala yan, yung mga Pogo na nandito sa ating bansa. At ang nagiging modus nila yan, parang guerrilla type. So, halimbawa, yung mga ibang may legal license, yung iba palang Pogo guys, doon na rin pala sila kumakapit. Kumbaga, parang nagsasubcon sila, tapos puro illegal na yung ginagawa nila. Kumbaga, mayroon lang isang legal na isang Pogo Hub na may lisensya sa PAGCOR tapos kumakabit na lahat, puro illegal na yan. Kaya talagang nagiging sakit ng ulo ng ating bansa. Yung Pogo Hub na kasi yan guys, pasugalan kasi yan. Sa hindi nakakaalang online na pasugalan yan. Na actually guys, bawal yan sa China pero pinahintulutan niya nung nakaraang administrasyon nitong si Digong na sinasabi niya magpapasok ng maraming pera sa bansa at magpapaangat ng ekonomiya. Okay naman, may pumapasok naman. Pero mas marami ang permisyo
nagagawa dito sa ating bayan. Kaya nga 'di ba si Mayor Vico Soto ng Pasig, binan lahat 'yan. Ano sabi ni Vico Soto? Kumikita man tayo ng milyon sa Pogo, pero mas maraming sakit ng ulo, 'di ba? Mas maraming damages ang nangyayari. Kaya siya talagang mahigpit na binan niya na yung Pogo na 'yan. Dapat sa mga ibang lugar din, mga mayor din, 'di ba? Sana pagbawal na lahat yan talaga. Kasi nga napakalaki na ng naidudulot na permisyo sa ating bayan. So, ang nangyayari dyan guys, yung sugal na yan, karamihan ng mga parokyano dyan nasa ibang bansa pala. Sa China, sa Taiwan, Indonesia, Malaysia, doon ang nagsusugal. Pero dito sa Pilipinas daw, ang pinakamalaking pogo na kasagot ng ating mga kababayan ay yung loan scam. Naalala nyo, di ba? Yung mga pinupera siyang magbayad, yung mga, kasi Pilipina mahilig sa loan, di ba? Kaya doon tayo na nabibiktima. So, nagiging pugad ng kriminal na. Di ba? Itong Pogo Hub na to. May mga love scam, di ba? Yung cryptocurrency, online sale, tapos kunwari magsisale sila pag nagpadala ng pera yung customer, ayun, natatangay na yung pera. Kaya ang daming pera ng China, di ba? Yung money laundering. Pinakita rin dyan, guys. Pinakita rin pala. Pakita natin. Bukod sa uniform, nakita kasi yan sa isang cellphone nung nakuha nilang Chinese doon. Bultong-bultong pera din. Bukod dyan sa uniform ng PLA, guys. So, bukod dyan, ang laki rin pala ng permisyo, guys, nito. So, di ba, may ni-raid sila, di ba? Dyan sa Porac, Pampanga at saka sa Banban. Yung mga nahuli nilang mga Chinese national, Vietnamese, yung mga nahuli nila na mga tao doon. So, ibig sabihin dyan, guys, yan pala, pakakainin, siyempre, ng gobyerno natin. Dahil tao din ang mga yan, di ba? Bukod dyan, di ba, habang nag-hearing yan, di ba, ginagawa ng kaso, babayad ka rin ng mga processing fee niyan. Bayad din ng ano yan, yung ating gobyerno. Siyempre, pag may nagkasakit dyan, sagot pa ng gobyerno yan, papa-hospital mo pa yan. Di ba? At pag pinadeport na yan, gastos pala natin yan yung ticket sa aeroplano, guys. Gastos pa rin ng ating bayan. So, nakikita natin, di ba? Imbis na yung mga pulis na to, iba na yung inaasikaso nila, ibang krimen na lang, wag na dito sa Pogo. Yung ibang resources, o yung mga manpower ng kapulisan, napupunta pa dyan sa Pogo Hub na yan. Kaya talaga malaking bantayan sa atin, di ba? At sabi nga ni PNP Yusek Gilbert Cruz na under secretary, yung kahit yung pagkain nila, di ba? Lahat yan, guys, gastos pala. So malaking nagagastos din pala ng ating bayan pagdating dyan sa pag-grade sa Pogo. So nakikita natin, di ba? Sinasabi nila kumikita nga, pero gumagastos din at nasisira pa ang ating bayan. Di ba? Na siyempre yung mga ibang investor guys, nakikita siguro ang Pilipinas pala, pugad pala ito ng mga criminal, lalo na sa Pogo Hub. Di ba? Sumasama ang himay ng ating bansa. At yan sumasabog din kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga sana nga yung panawagan ni Senador Rizal Ontiveros, kumilos na si Pangulong Bongbong Marcos at iban na yan. Yung Duterte legacy na yan, guys. Yung Pogo na yan, iban na. Masyado na nakakapermiso sa ating bayan. Di ba? Nagiging masama pa ang himahin natin sa ibang bansa. So kaya guys, anong masasabi nyo sa araw ng Independence Day ngayon? Malaya pa ba tayo guys sa mga ganitong usapin ng Pogo, mga Chinese, di ba? Bukod sa West Philippine Sea, na kung saan ay naharas tayo, kinukuha ang ating mga teritoryo, pero wala tayong kaalam-alam, nakapasok na pala dito yung mga mismong militar nila, na sana nga wag gawing biro guys, na wag maging kampante ang ating bayan. Totoo man to, hindi. Dapat mas mahigpit tayo ngayon dahil nga baka mamaya magkabulagaan na lang. Talagang marami na palang sundalo dito nang hindi natin nalalaman, di ba? Sabihin lang nila na Pogo workers yan. At biglang nagka-problema, diyari tayo. Nasa loob na pala ng mga Chinese militar yung ating mga kalaban just in case na may magkagulo, di ba? Na wag naman sana guys, panalangin natin yan. Pero siyempre,
dapat naka-ready rin tayo at ang ating gobyerno ay mahigpit ang kanilang pagbabanta. Right guys, hanggang dito lang po. Thank you.